Ito may tanong ako para sa iyo, pangumpisa lang. Paano mo ba sinusukat yung tagumpay ng isang leader? Good question. Sa dami ba ng followers? Sa laki ng proyekto? Sa taas ng posisyon niya? Kasi yung mga source na binigay mo, parang iba yung pananaw nila eh. Medyo radical nga. Oo. Ang sinasabi kasi, ang tunay na sukatan daw ay hindi yung kung anong kaya mong gawin mag-isa, Hindi. kundi kung gaano karaming leader yung napalago mo. Eksakto. Dito na pumapasok yung konsepto ng multiplicative leadership. Ah, yan yung term. Oo. Pamumuno na, nagpaparami. Hindi lang siya basta pagdagdag, kundi pag-multiply talaga ng impluensya. Through others. So hindi lang 1 + 1 = 2. Hindi. It's more like one leader develops two leaders who then develop four more. Exponential. Tatalakayin natin kung bakit ito ang mas mahalaga ngayon, lalo na sa mundong ang bilis magbago. Tama. Kaya yun yung mission natin ngayon. Sisiririn natin yung ideyang yan, gagamitin natin yung mga halimbawa mula sa kasaysayan at titingnan natin kung paano siya magiging praktikal. Ang goal natin, baguhin ang pananaw mo sa kung ano yung tunay na legacy. Okay, para maging konkreto, simulan natin sa kwentong to. Nakuha ko to sa notes mo. May isang leader, pangalan niya Daniel. Oo, si Daniel. Nagsimula siya sa isang maliit na coastal town. Punong-puno ng passion pero yung resulta medyo limitado. Parang may binabangga siyang pager, no? Oo, ganon. Tapos nagbago lahat nung may isang mas matandang pastor na, nag-invest sa kanya. At dito yung, para sa akin, pinaka-interesting na part, hindi siya pinili dahil siya yung pinakamagaling. Hindi dahil sa galing niya. Hindi. Pinili siya kasi handa siyang matuto. May teachable spirit siya, kumbaga. Ah, yun pala yung susi. Oo, at hindi siya binigyan ng platform. Hindi siya inilagay sa stage. Ang binigay sa kanya ay formation. Paghubog. Paghubog. Malayo sa spotlight. Gusto ko yung pagkakaiba na yan. Platform versus formation. Kasi madalas yung gusto natin platform agad, di ba? Spotlight agad. Oo. Pero dito, inuna yung pundasyon. So ano nangyari kay Daniel? Well, yun na nga yung epekto. Over time, si Daniel naman yung gumawa nito sa iba. Nag-mentor siya. Ah, ipinasa niya. Ipinasa niya. At yung mga minentor niya, sila na yung nagpasimula ng mga pagbabago sa community, sa edukasyon, kalusugan. Yung impact hindi na ganing sa isang tao, kundi sa isang network ng mga leaders. So hindi ito kwento ng isang hero. Hindi. Kwento ito ng isang movement. Alam mo, may isang analogy dyan sa source na tumatak sa akin. Sabi, madalas daw ang tingin natin sa leadership parang hagdan. Corporate ladder. Oo, inaakyat mo mag-isa, ang goal, makarating sa tuktok. Pero ang modelong to parang pagiging arkitekto. Paano yung... Hindi ka nagtatayo ng tore para sa sarili mo. Ang ginagawa mo, naglalatag ka ng pundasyon para makapagtayo yung iba. At yan ang pinaka-critical na shift. Yung leader na nakatuon sa sariling galing, gano'n man siya kahusay, ang iniiwan niya ay isang organisasyong marupok. Fragile. Fragile. Kasi pag nawala siya, anong mangyayari? Guguho lahat. Posible. Pero yung leader na nagpaparami, nagiiwan siya ng struktura. Isang ecosystem na kayang magpatuloy. Ang tanong ay hindi gaano kataas ang naabot ko. Kundi, Ano ang mananatili kapag wala na ako? okay. Himayin natin yung mga modelong to. Unahin natin si Paul at Timothy. May isang verse dyan na parang, tumatak talaga. 2 Timothy 2.2. Oo. Ito yung blueprint. Sabi, "And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men." Who will be able to teach others also. Yun. Sa isang talata, 4 na henerasyon ang nabanggit. Teka, 4? Paki-breakdown niya. Okay. Generation 1, si Paul, yung source. Gets. Generation 2, si Timothy, yung pinuruan niya. Okay. Generation 3, yung mga faithful men na tuturuan ni Timothy. At Generation 4. Yung others na tuturuan naman ng mga faithful men. Kita mo, isang leadership cascade. Grabe. Isang buong system sa isang verse? At ang ganda ng diin sa faithfulness. Yun yung qualification. Hindi brilliance or talent, kundi mapagkakatiwalaan. Kasi sa mundo natin ngayon, laging talent ang una, di ba? Laging yung resume yung tinitingnan. Dito, ang premise, character muna. Kasi yung skills,
natututunan yan. Pero yung katapatan, Mas mahirap ituro yun. Okay, paano naman si Moses at Joshua? Iba yung dynamics nila. ibang-iba. Kung si Paul at Timothy parang strategic, si Moses at Joshua, isang 40-year apprenticeship. 40 years? Grabe. Hindi lang ito pagtuturo. Paglilipat ito ng otoridad, ng karanasan, step by step. Mula sa labanan kung saan si Joshua ang commander, hanggang sa tent of meeting, laging nandun si Joshua. So hindi lang siya nanonood, nandun siya sa loob mismo ng kwarto. Literally, nakita niya yung bigat, yung hirap, yung unfiltered side of leadership. Hindi lang yung maganda. Hindi. At ito yung pinakakritikal. Bago mamatay si Moses, sa harap ng lahat, formal niyang ipinasa ang pamumuno. Yun yung pagbibitaw ang hirap niyang gawin. Sobra. Maraming leader ang komportable magbigay ng payo pero takot magbitaw ng kontrol. At yan yung pagkakamali. Akala nila pag nagbigay sila ng kontrol, nawawala yung impluensya nila. Baliktad pala. Baliktad, ito yung tanging paraan para ma-multiply yung impluensya mo beyond your own lifetime. Okay, gets? Ngayon, yung pinakaradikal na modelo sa lahat ayon sa sources, si Jesus at yung 12. Ito completely against all modern leadership metrics. Paano mo nasabi? Isipin mo kung magsisimula ka ng isang global movement, sinong kukunin mo? Yung the best and the brightest, di ba? Oo naman. Anong ginawa ni Jesus? Mangingisda, maniningil ng buwis, mga ordinaryong tao, sa tingin ng lipunan, hindi qualified. Tapos, imbes na maging efficient at mag-mass rally, ininvest niya yung oras niya sa maliit na grupo na yon. 3 taon. Ang bagal. Kung ipepresent mo yan sa isang board ngayon, sasabihin nila, that's not scalable. Oo. Pero yan mismo ang punto. Dito lumalabas yung formation over performance. Paghubog bago ang resulta. Tama, mas mahalaga sa kanya kung sino sila kaysa sa kung ano ang kaya nilang gawin at that moment. Kasi alam niya, yung karakter, yun yung sisidlan. Parang sports car na walang preno kung puro galing lang. Delikado. Eksakto. Pero teka, sa business world, performance ang nagpapasweldo. Paano mo ibebenta yan sa isang board na uunahin mo yung formation ng isang junior employee kaysa sa sales targets niya? Mahirap, pero hindi ibig sabihin ay pababayaan yung performance. Tinitingnan mo lang siya as a long-term investment. Okay. Pwedeng ma-hit ng sales agent mo yung target niya this quarter. Gamit yung mga shortcut. That's performance. Pero kung i-mentor mo siya sa integrity, sa strategy, That's formation. Yung pinakamatindi sa lahat, yung sinabi niyang mas makakabuti sa kanila pag umalis na siya. grabe lo, no? Anong klaseng leader ang nagsasabing mas lalago kayo pag wala na ako? Oo nga. Dahil doon lang talaga ma-activate yung leadership na hinubog niya sa kanila. Napilitan silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang goal mo ay gawing unnecessary ang sarili mo. So, paano natin isasabuhay ito ngayon? Gawin nating practical. Sa isang article mo, may contrast doon, solo leader versus Multiplicative leader. anong pinagkaiba nila in practice? Malinaw, yung solo leader, sentralisado ang desisyon. Siya lahat. Ang instinct niya ay protektahan yung kontrol. Siya yung bottleneck. Oo. At ang goal niya, kahit di aminin, ay maging indispensable. Hindi pwedeng mawala. Sa kabilang banda, yung multiplicative leader. Kabaliktaran, nagbabahagi ng otoridad. Hindi lang tasks, tunay na decision-making power. Nag-iimbita ng partisipasyon. Oo. At ito yung pinakaiba. He actively works to become replaceable. Yon. At promise, sa simula, mas magulo yung pagiging multiplicative, no? Oo, mas mabagal. May mga pagkakamali. Pero in the long run, ito lang yung lumilikha ng tunay at pangmatagalang paglago. Okay, so let's get even more practical. May mga prinsipyo doon na parang guideposts. Unahin natin, influence grows through proximity. Napakahalaga niyan. Hindi pwedeng remote control ang mentorship. Kailangan ng presensya. Nakikita ka nila paano ka mag-handle ng crisis, paano ka umamin ng pagkakamali. Ang leadership na ipapasa yan sa pinagsamahang buhay, hindi lang sa meeting. Pangalawa, ito na naman siya. Formation precedes function. Ulitin natin. Kasi kung uunahin mo yung function, yung output,
ng walang matibay na karakter. Anong mangyayari? Para kang naglagay ng V8 engine sa go-kart, yung structure hindi kakayanin, yung power. Magkakaroon ng burnout. O moral failure, o arogansya. Yung karakter ang sisidlan, kung maliit aapaw lang. Pangatlo, empowerment requires trust. Madaling sabihin pero Ang hirap gawin. Kasi ito ay isang hakbang ng pananampalataya. leap of faith. Oo, naglalabas ka ng responsibilidad bago pa man maging 100% ready yung tao. Kasi ang totoo walang nagiging ready hanggat hindi sinusubukan. So, Yung power, yun mismo yung paraan para mabuo yung trust. eksakto. At panghuli, legacy demands intentionality. Hindi aksidente. Never. Kailangan mong ilagay sa calendar mo, kailangan mong paglaanan ng mental and emotional energy. Hindi siya yung extra na ginagawa mo pag may oras ka. Ito yung sentro ng trabaho mo. Kung seryoso ka sa legacy, oo. Okay. Para sa'yo na nakikinig, bago tayo magtapos, may simpleng exercise dito. Imapa mo yung impluensa mo. Kunin mo yung phone mo o isang papel. Sino yung mga taong direkta mong pinamumunuan o ginagabayan? Isulat mo yung mga pangalan nila. Tapos, tingnan mo yung listahan at tanungin mo yung sarili mo. Sino dito ang may potensyal, hindi para maging assistant ko? Kundi para gawin yung ginagawa ko in the future. Oo, pumili ka ng isang tao. Isang tao lang muna na sadyang paglalaanan mo ng oras ngayong quarter. Hindi lang payo. Kundi tunay na responsibilidad. Tunay na responsibilidad na kaya mo nang ipasa kahit hindi pa siya perpekto. Simulan mo lang sa maliit, pero maging intentional. Malinaw na yung buong usapan natin ay isang paanyaya. Paanyaya na i-recalibrate yung ating success metrics. Mula sa ano ang mga nagawa ko, Patungo sa sino ang nahubog dahil sa akin. at kailangan nating tanggapin na yung multiplicative leadership, mas tahimik yan, Mas mabagal. mas mabagal. At madalas hindi nakikita. Hindi to pang Instagram, hindi mo to maipagyayabang sa party, Pero yung bunga, panghabang buhay. pang henerasyon. It requires deep trust na yung trabaho ay mas malaki sa'yo at mas matatag kesa sa kontrol mo. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, marahil ang pinakamataas na antas ng pamumuno ay hindi yung maging kailangan ka habang buhay. Kundi yung maihanda mo ang iba sa paraan na darating yung araw na hindi ka na nila kailanganin. Tumingin ka sa paligid mo. Sino dyan ang handa ng dalhin yung misyon na naghihintay lang na may magtiwala at magbigay sa kanila ng pagkakataon?